Pinisak daw ng batang ito ang mga super GMs na naglaro sa Croatia Rapid and Bliss itong nakaraan lang, kasama si Kasparov at ang world number 1 na si Magnus. Papaano nangyari yun? Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ayan, sa dami ng nagre-request, Coach, paki-analyze naman ang laro ng batang ito na si Ivano Mokic, ang under 11 years old champion ng Croatia na pumisak sa mga super GMs na naglaro sa Croatia Rapid and Bliss itong katatapos lang, no? Sa simultaneous game, ito po uli yung mga players. Pinangungunahan ni world number 1 Magnus Carlsen, Alireza Firouzja, Fabiano Caruana, Janne Pomenici, Jan Krzysztof Duda, Richard Rapport, Vichy Anand, Gukesh, Ivan Saric, and Constantin Lupulescu. Wala kang itatapon sa mga players na yan. Lahat po yan mga mamaw. Pero ito yung hindi traditional simultaneous game na halimbawa si Magnus lang ang maglalaro muna sa karamihan ng players. Ito pong 10 players ay may alternate moves. Okay, halimbawa pag tira ni Magnus, ang susunod si Alireza Firouzja, ang sunod si Fabiano Caruana, and so on. Kumbaga, walang sabihan. Pag tinira ni Magnus ito, babasahin ni Alireza Firouzja kung ano yung tinira ni Magnus. Hanggang sa makarating kay Constantin Lupulescu. At ang batang ito ang babagsik na nanalo. Alamin natin kung paano niya pinisak ang mga ito kasama si Kasparov. Sumali kasi siya dinadamay siya. Ang ginawa ng mga mamaw ay nag-D4, nag-Knight F6 ang bata, nag-C4, E6, Knight F3, Bishop B4, Bogo Indian defense, nag-Knight BD2 at nag-B6 para i-develop ang Bishop sa B7, at nag-A3, pinapaalis talaga yan. Kinapture na para mag-gain ng tempo kaysa sa babalik lang, loss of tempo, at nag-A5 para pang-abang sa B4 na paparating, bukod dyan, ay magpupush ng A4 para kung magbi-B4 man ang puti, i-enpasan capture at magkakaroon ng weak A3 pawn ang puti. Nag-G3 para i-develop ang bishop, nag-bishop B7, bishop G2, D6 para i-develop naman ang knight na yan sa D7, nag-castling, knight BD7, rook C1, ayan, para may timing ng C5 basag, at nag-castling din, rook E1 para may timing mamaya ng E4, at nag-Queen E7 para mag-E5 na palagi ang nakikita sa mukha ng Bogo Indian as black. Pero yan ay considered na novelty dahil sa mga nagdaang laban, according to chess.com Masters Opening Database, A4 ang palagi ang ginagawa dito. Para kung mag-B4, hindi pwede. Mag-enpasan capture lang. Okay, pero dito nag-Queen E7, nag-Bishop C3, inabangan kagad ang E5 square. At dito nag-Rook A D8 para pagtira ng E5, magkabukasan man, ready na ang tore, pangtapat sa queen. At dito nag-D5. Hindi ko po alam kung sino ang tumira ng aggressive D5 sacrifice po na yan. Kinapture ni bata, ni Ivano, no? E takes D5 pero nasalo ng sumunod na player na unawaan niya na ang good move ay Knight H4. Yan ang tama para may timing mamaya ng Knight F5 at itong pawn sa D5 ay hindi rin naman makagalaw kasi nakapin na unawa ng sumunod na tumira, no? Nag-Queen E6 yun nga lang, good move din ang tinira ng bata. Hindi makakalundag ang Knight dyan at the same time paano mababawi yung isang pawn na sinacrifice todo-todo ang suporta ng bata. Mahusay! At nag-Queen C2 para may F5 control pa rin. Nag-Knight E4, pinalakas na ang Knight sa gitna. Kinapture ang D5, Bishop takes D5, at nag-Bishop D4. Yun lang. Itong Bishop D4, medyo parang alanganin. Sino kaya tumira nito? Ayan, kasi dito, ang tira daw ay F3 na. Diretso na kagad. Ipapakapture ang Bishop, at may Queen takes C3, tapos, okay, may G5. Yun siguro ang iniwasan. May G5 na maaalangan yung knight, pero may E4 counterplay naman. O yan pala na kapag umalis ang bishop, may knight F5, takas. Pero ang binigay na continuation dito, nakipagsabayan na queen takes D5, F4, atake, and queen C5 check. Ayun, maku-queen to queen, na dito slightly better for black. Okay? Pero hindi natipuhan niya ng GM na tumira sa puti
Ang gusto niya, bishop d4 muna. Yun nga lang, kitang-kita ng bata, nag c5 kagad. O para makaiwas na sa capture, may atake pa, nag c5. Good move. Nag f3, saka pa lang kumounter at bumalik ang bata. Ayan, dito, 1935 lang po rating, mababa lang, 1935 lang ang bata. Dito na miss ni Ivano ang capture sa G3. Yan pala mas maganda na kapag kinapture, saka ka-capture sa D4. Okay, pag nag-Queen D2 para kukunin ang pawn sa D4, may Knight C5. Hindi makapture yan basta-basta kasi may Knight B3 double. Ayan. Tapos may Queen E3 check na rin paparating, etc. etc. Okay? So dito, balik tayo. Pero na-miss ng bata Nag-Knight EF6 bumalik at nag-Bishop C3 bumalik din. Nag-Bishop B3 inatake muna ang Queen, Queen B1 at nag-D5. Napakaganda. Ramdam na ramdam ng black o ng bata ang kalamangan niyang isang pawn. Kamot ngayon ang mga susunod na titira sa group ng GCT Super GMs or mga GMs. Nag-E3. Ayan, para walang D4. Nag-G6 para patay din ang knight sa gilid. Walang Knight F5. Nag-F4, babasag, mag-E5. Pero bumuka ang E4 square na good move ba ng bata. Knight E4. At nag-F5 sacrifice. Good move din, Queen E7. Tumbok na tumbok sa engine ng tira. Okay, kasi kung kakapturein ang sacrifice pawn, mag-rook F1 lang. No, talagang mga diskarte ng mga mamaw yung mga ganyan 'Di ba? Naunawa ng bata. Hindi po uobra. Nag-Queen E7 lang at nag-rook F1. Knight DF6, pinagtibay ang knight sa gitna. F takes G6. F takes G6. Ayan, para talagang may control na rin ang tore sa F-file. Nag-rook F4. Ayan, rook F4, pagpapatungin, battery. Tempting ang G5 na tipong double pero hindi pwedeng i-apply kasi mayroong Knight F5. Threat pa sa Queen. Nag-rook ED8, patibay lang. Queen D3, Bishop C4, kinulit-ulit ng atake. Queen D1, at dito nag-Knight takes C3, Rook takes C3 para may suporta pa rin ang pawn sa E3. Yun nga lang, weak na ang pawn sa E3. At dito nag-A4 ang bata. Ayan, kumarga. Kumarga ng lalim. Sacrifice pawn. Pero kay Stockfish ang tira B5, mas solid daw yan. Pero nailang dito ang bata kasi tipong may paparating na B3. Tapos pag umalis ang bishop, may bishop takes D5. Kaya napilitan ng bata sa kanyang human eye, vision, or perspective, nag-A4 siya para walang B3 at dito nag-Knight F3. Nasindak naman ang GM na tumira niyan. Ang tamang tira, capture lang Queen takes. Tapos ang gagawin, Queen E6 para may G5 double na. Tapos, ayun, magro-Rook F takes Bishop. Isasabay na, ganyan na gagawin. Pero lamang pa rin ang black. Ibig sabihin yung A4, interesting din talaga yung sacrifice, balik tayo. Pero nag-Knight F3 para hindi na matimingan ng G5 double. At dito nag-Bishop B3, atake ulit. Queen E1, nakko. Kumbaga, pag nakita yung D4 na ganyan, kumbaga yung sumunod, natitira, ba't Queen E1 kasi ginawa? Parang sisisihin pero syempre, hindi nila masisisi. Ngiti-ngiti na lang yan. Kumbaga sa isip nila, batil yung ginawa. Problemado tuloy nag-Rook C1, buong-buong bumigay ang pawn sa E3. Check! Capture, capture! At nag-Knight D2, atake sa Bishop, and another good move by Ivano at yun din ang tira ng Stockfish. Pakiguess nyo po, mga kamatsya, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook E2. Perfect move. Excellent. Control the second rank. Nag-Knight takes Bishop, A takes B3, nag-Rook CF1, inatake ang Knight, and nag-King G7. At dito, sino kaya yung huling GM na titira pero hindi na tumira, nag-resign na. Nag-resign. Ano kaya sasabihin ng mga nung siyam na GMs pa? Bakit ni-resign? Pwede pa, bata yan. Ni-resign na po, Kumbaga respeto na lang sa position. Bakit nag-resign? Kasi under threat yung pawn sa B2
Halimbawa, kung mag-rook F2 para pigilan, kakapturing na lang yan, and napaka-easy, pwede ring mag C4 eh. Tapos C3, ay naku, walang kabuhay-buhay ang puti, mga kamatsas. Walang kabuhay-buhay. Massive na pupunta yan sa C3. O kaya kung ang gagawin dito ay magro-rook B1 para masabing may depensa, mag-D3 naman. O papalagin pa natin ng konti, mag-bishop F1, magro-rook D2 lang. O halimbawa kung mag-H4, tira lang natin, assume lang natin, may knight D5, rook to rook, capture, totally hopeless ang mga pyesa, then C4, C3, yan na yung paparating, or knight E3, napakaraming tirang po pwede nang gawin dito ng black. Grabacious ang bata na ito, no? Under 11 champion ng Croatia. Ang lakas. Champion pala ng national under 11 nila eh. Eh bakit pinasali? Hindi kasi bata pa naman eh, no? Tapos mga GM, super GM sa mga naglalaro eh. Andyan pa nga si Kasparov eh. Magaling lang talagang magpatibay ng depensa ang batang ito, no? May ilalim eh, tsaka solid. Hindi basta-basta nagkikreate ng mga reckless moves. Ayan, kasi ako po, marami na rin akong experience sa mga simultaneous game. Ako lang mag-isa against 30 players, 40 players, pinakamarami ko 50 players. Ayan, sa iba't ibang okasyon. Mahirap talaga mag-simul. Lalo na kapag ang kalaban mo solid, yung ang hirap butasan, mapapagod ka talaga. Makalusot ka man sa kanya, pero sa iba, tatamaan ka. Kasi yung energy mo, nahahati-hati na. Yung brain mo, yung oxygen mo, nahahati-hati na. Yan ang karanasan ng mga nagsasimul. Alam yan ng mga, especially ng mga masters na naiimbitahan sa mga simultaneous game. 1935 pa lang ang rating, pero ako'y naniniwala dahil sa lakas ng batang ito, magiging GM din ito pagdating ng araw. Maraming salamat po mga kamatsas. Bago tayo magtapos, sa mga gustong mag-avail ng Kamatsas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below. Pwede nyo pong papirmahan, depende sa request nyo. Ipapadala namin sa inyo door to door. At shout out kay Brother Chronicle Choi Maure. Ayan, nakita ko siya at in-approach niya po ko. Siya po ay certified Kamatsas. Ayan, good luck sa iyong chess career. Sana lumakas ka pa at future master ka rin ng ating bansa. Batang-bata pa po yan. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.